semifinals is over. Patapos na ang longest conference of the year and from 12 teams, we're down to only 2 squads para sa kampyonato. We'll reach to our goal talaga. And talagang patayan na to kasi ito na talaga yung... Balikan, paano bumuo ng history ang Rebisco sa PVL? Finals forecast, Silipin, Chocomucho at Creamline fans, yayanigin ang MOA at Araneta. Pero bago yun mga ka-V-Heads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. For the first time in Philippine Volleyball, sister teams ang maghaharap sa finale ng Premier Volleyball League. Malaking history nga ang nagawa ng Rebisco Company matapos magbunga ng kanilang itinanim simula 2017. As we all know, unang nabuo ang Creamline Cool Smashers noong 2017 na kupunan pa noon ni Eliza Valdez at siya pang ang tagabuhat dito. Panahong wala pang Gia Morado at hindi pa bigatin ang lahat ng kanilang players. Pero sa unang taon pa lang humakot na ng 2 bronze medals ang kupunan at nagtuloy-tuloy na yon hanggang ngayon. Nakita ng maraming fans kung paano unti-unting lumakas ang kupunan hanggang ngayon na halos untouchable na ang team dahil sa naipundar na sistema. Iba naman ang istorya ng Chocomucho Flying Titans na nabuo lang noong 2019. Unang conference nila ay nasa ilalim ng standings 7th place with only 6 wins in 16 games. Pero nagkaroon ng massive improvement ang nangyari sa team noong pandemic 2021, unang pro conference kung saan isinalang ng Rebisco ang former UAAP Season 81 champion team core na Ateneo sa Chocomucho team. Magandang naging performance ng Chocomucho sa unang 2 pro conference, placing 4th, pero ang sumunod na conferences ay ilang heartbreaks na pinagdaanan ng koponan, placing 7th place in 4 straight conferences mula 2022 Invitationals hanggang 2023 Invitational Conference. Gumawa naman ng history ang Chocomucho matapos lumahok sa VTV Cup ng Vietnam, getting their first ever podium as a team, placing 3rd. At ngayon panibagong history para sa Chocomucho sa kanilang ikatlong semifinals appearance. Pasabog nga naging preliminaries ng Chocomucho, scoring 10 straight wins, 10-1 ang record sa eliminations bago sila sinubok sa semis. Marami ang nag-akala na choke na naman ang team sa semifinals matapos matalo sa Game 1 in a reverse sweep laban sa Signal 25-18, 25-23, 14-25, 19-25 at 10-15. Bumawi naman ang Chocomucho sa Game 2, scoring a quick win laban sa Signal in 3 straight sets, 25-23, 25-22 at 25-22. At pagdating naman ng Game 3, all out ng lahat, maging ang mga fans ng team. Muntik pang madula sa kamay nilang panalo matapos ang second set loss, pero pinatunayan ng koponan ang growth ng kanilang composure, winning in 4 sets, 25-20, 23-25, 26-24 at 25-23. Balik naman sa Creamline, naging mapait ang mga balita bago magsimula ang kanilang conference dahil sa absence na Gia de Guzman na naglaro sa Japan at sa Domingo naman sa Thailand. Dagdag pa ang couple of minor injuries, pero pinatunayan ng team na solidong-solido ng kanilang sistema despite the absence of their key players. Unexpected nilang na-sweep ang eliminations 11-0 at pagdating naman ng semifinals ay lalo pang tumindi ang performance ng team, sweeping Cheritigo in Game 1, 25-18, 27-25 at 25-22 at sweep din ang Game 2, 26-24, 25-21 at 25-21. At ngayon nga ay opisyal nang tumuntong ng finals ang dalawang Rebisco team, ang Creamline at Chocomucho. Sigurado na nga ang kumpanya ng Rebisco sa panibagong tropeyo. Kulay na lang ang paglalabanan. Ang tanong nga ngayon ay maisahan na ba finally ng ube ang pink o mananatili ang dominance ng defending champions? Kung pagbabasihan ng buong conference, definitely abante ang Creamline sa serye na ito. Mas may pahinga at nagkaroon pa ng tsansa na ma-scout ng huston Chocomucho noong Game 3 semis. Pero kung sisilipin naman ng stats, abante ang Chocomucho ng prelims, sadyang umangat lang ang Creamline di semis. Pero overall, hindi dapat maging complacent ng Cool Smashers knowing na pamatay din ang peak Chocomucho performance. On the other hand, malalang kayod ang dapat gawin ng Chocomucho para makuha ang unang kampyonato. Kahit nga never pa silang nanalo sa Creamline, kung ngayon naman ay siswertehin sila, ay malalang bawi na yon.
Pero kahit nga mahigpit ang bakbakan, ang panalo talaga dito ay ang Rebisco fans dahil kahit sinong manalo ay parehong suportado ng Rebisco fans na no doubt ay dominado ang crowd the whole conference long. Kayo mga ka-V-Heads, sino sa tingin nyo ang mananaig this finale? Ang tamis ng tsokolate ng Choco Mucho o ang tamis ng sorbetes ng Creamline? Comment down below.